Okay, shalom, shalom sa ating lahat na nandito ngayon. And we will continue our studies, our lessons, and nasaksihan na naman ng mga tao, no? Yung nangyari kahapong paglibing kay Jesus, commemoration nila, no, ng Kristyanismo sa paglibing kay Jesus o pagkamatay ni Jesus. Ito ba ay prenopiseya sa sa Tanakh, no? Alam nilang Old Testament. Okay. So lahat ng mga ginagawa ng Kristiyano kagaya niya ay labag sa kautusan, no? Labag sa Torah, labag sa Tanakh. At ito ay produkto ng hindi tamang pagkaunawa, pagbasa at pagkaunawa ng Jewish Bible. Dahil yung kanilang aral na yung pagtatakip sa kasalanan ng tao sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus ay produkto ng maling pagbasa at pag-unawa doon sa Isaiah chapter 53 verse 8. Okay. Yung last portion doon na sinasabi na for the transgression of my people he was stricken. Yan ang translation ng mga Christian Bible. Sa Hebrew po yan ay mepesa ami negalamo. Because of the transgression of my people, mepesa ami negalamo. Yung negalamo, yung lamo doon is a pronoun, no? Plural yung lamo, hindi singular na him or he was stricken. Kasi yung he sa Hebrew ay lo, lamed and vav. Ito ay lamed, mem and vav, lamo. So yung lamo is a plural referring to them or they or their. So therefore yung pag-translate ng Christian translator doon sa Isaiah 53 verse 8, yung word na Hebrew word na lamo is translate as singular him or he. He was stricken. In fact, yung lamo ay they were stricken because of the transgression of Israel, my people. They were stricken, they were punished. So hindi si Jesus ang tinutukoy ng Isaiah 53 verse 8. Okay. Produkto yan ng maling translation or intentional manipulation ng Hebrew Bible or Jewish Bible. Okay? So, yung word na lamo ay hindi singular. It is a plural, third person. Okay? They. So, they were stricken. Who are they? The Jews, the Israelites, who made transgressions against the Creator, against Hashem. So, meaning to say, yung misreading and mistranslations of the Hebrew word lamo, okay, ay produkto yan ng hindi angkop na pag-unawa sa Hebrew word. Okay, so yung tuyo, singular yo, lekha or lachem, plural, no? Tuyo. So it's a appropriate to apply the Hebrew word lamo as he. Okay, napakalayo, napakamali po yan. So and then they created na they made that si Jesus daw ang nag-fulfill niya. No, that's not wrong. That is wrong. That is not right. Okay, so therefore it is a product. Itong ginagawa nilang pag-attribute kay Jesus na inako ang kasalanan ng tao ay maling-mali sa Torah. So ano ba ang pagpatungkol sa mga kasalanan ng tao? Ano ba ang biblical truth
with regards to everyone who made a transgression or made a sin against God, against his fellow. Okay? So, sang-ayon sa Torah, Deuteronomy or Barim 24 verse 16, ay those who committed the transgression is responsible for his own sin. So, ang sabi doon, the father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, o siya ay mamamatay ng dahil sa kanyang kasalanan. Hindi po pwedeng mamatay ang isang tao dahil sa kasalanan ng iba. That is injustice. Okay. So kaya nga itong New Testament ng Christianity ay ipinamumukha sa sangkatauhan na ang sangkatauhan ay walang kakayahang magbago, walang kakayahang tumino. Kasi pinakikita nila dyan na there is no righteous. No, there is not one righteous. Sa ngayon sa Book of Romans. Okay? At ipinakikita dyan na magkakaroon ka lamang ng kapatawaran ng kasalanan o kaligtasan sa pabagitan ng isang tao na nagpakamatay dahil sa iyo. And that is not good. It is an injustice. Okay? Sabi nila, inilipat na kay Jesus yung guilt ng kasalanan ng tao. Hindi makasalanan na siya, hindi na siya righteous. Nilipat na sa kanya eh. So yan po ang isang nakakalungkot na kasaysayang 2,000 taon nang niluloko ang buong mundo dahil sa ganyang uri ng mga aral ng idolatry. It is an idolatry. Kaya hindi po yan angkop, hindi po yan tama. Atin pong tanungin Prophet Ezekiel, no? Atin tanungin po siya kung anong sabi niya dyan patungkol sa mga kasalanan ng tao. Si Propeta Ezekiel ay nagsusuporta doon sa sinabi ni Prophet Moshe doon sa Devarim, Deuteronomy chapter 24 verse 16. Sabi din sa Ezekiel chapter 18 verse 20, the soul that sins, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Okay. Inulit lang ni Propeta Ezekiel na yung mga tatay hindi pwedeng akuin ang kasalanan ng anak, at ang mga anak hindi pwedeng akuin ang kasalanan ng tatay. Ang katwiran ng isang matuwid ay nasa kanya, at ang kalikuan ng mga liko, ang kasalanan ng mga makasalanan ay nandoon sa kanya. Kaya kahit ano pang preach ng sinumang tao na inako na ang kasalanan mo ni Jesus, ang kasalanan ng isang tao ay nandyan pa rin sa kanya hanggat hindi siya nagtitino o tumitino sa kanyang buhay. So isa pong malinaw na turo yan sa Torah, at ang ginagawa ng Kristyanismo ay kontra doon sa Torah. Napakalayo po. Okay. Kontrang-kontra na sa opposite side. So, sinabi na doon sa Genesis chapter 4 verse 7 kay Cain. No? Sa Genesis chapter 4 verse 7, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Kung ikaw daw ay gumawa ng mabuti, if you do well, shall thou not be accepted? Kung ikaw daw gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? And if thou does not well, not good, sin lies at the door. Ang kasalanan ay nandiyan na sa iyo kung hindi ka gagawa ng mabuti. But unto you shall be his desire, but you shall rule over him. Ibig sabihin, may kakayahang manaig ang isang tao laban sa kanyang kasalanan, kanya niyang i-overrule o overwhelm. Kaya ito ay kinukontra ng Christian concept na ang isang tao ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Kaya mga Kristiyano ay ayaw makinig dito sa Torah na ito. No?
ipinalalagay nila yung mga sinabi ng New Testament na mas mataas sa Torah. Ito ay salita mismo ng Creator, ng Panginoon. Pero hindi nila inaalintana. Okay? So, pagpatungkol sa pagpapatawad o kapatawaran ng kasalanan, ano ba ang sabi ng Torah? Okay? Ang kapatawaran ng kasalanan, ano bang sabi ng Torah? Ang forgiveness of sins is only from God the Father, from our merciful Father. Hindi manggagaling kay Jesus, hindi manggagaling sa kanino mang tao, except ang kasalanan na labag natin sa tao. Okay? Mamaya papaliwanag natin yung konseptong yan. So, sang-ayon sa Exodo chapter 34 verse 7, this is the 13 attributes of God. At one of His attributes ay doon sa verse 7 na nakasaad na keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, and that will by no means clear the guilty. Okay? So meaning to say, ang nagpapatawad lamang ay yung Creator, yung lumalang sa atin, na siyang nakakaarok ng ating kaisipan, ang ating puso. Siya lamang ay may kakayang magbigay ng kapatawaran. Ganon din doon sa Psalm 32. Okay? Na ang forgiveness of transgression is only from God, from the Creator. Si Jesus hindi God. Okay? At sa ibang oras naman natin didiscusin yan. Yung si Jesus ay hindi God, hindi rin siya Messiah. And in some other time, we have already discussed this topic or that topic. So, forgiveness of sins is through or given, granted by God the Father, the Creator of heavens and earth. And sa papaanong paraan that we can be forgiven by our Father in heaven, that is through repentance, sa pagitan ng pagrepent, okay, before Hashem. Okay, any repentance made before Jesus is void, is null and void repentance, dahil walang kakayahang magpatawad si Jesus ng kasalanan. Okay, only the Creator of heavens and earth, only the Creator of human beings can grant pardon and forgiveness to our transgressions. Yan na yung sinasabi doon sa chapter 5 verse 6 to 7 ng Book of Numbers, that the people should confess their sins. Okay? Speak to the children of Israel, when a man or a woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against Hashem, and that the persons be guilty, then they shall confess their sins which they have done. Okay? And he shall recompense his trespass with the principal thereof. Kinakailangan i-confess niya, ipahayag niya ang kanyang kasalanan kung mayroon siyang nagawang kasalanan. Kanino i-confess? Ito, nagsalita mismo dito ang Panginoong Hashem. Hashem speak unto Moses saying, siya mismo ang nagsabi na i-confess niyo ang kasalanan. Okay? May kasalanan kasi na laban sa ating kapwa, at may kasalanan laban sa God, sa Creator of heavens and earth, Hashem. Okay? Yung tetragrammaton. At yung kasalanan laban sa ating kapwa, na naipalawag natin dito, yung kasalanan laban sa ating kapwa, kaya kailangan hingin natin yon sa ating kapwa ng kapatawaran bago tayo humingi ng kapatawaran. Before we ask for forgiveness of that sin before our Creator, we will ask forgiveness or confess our sins before a fellow whom we have offended, before we can ask forgiveness from Hashem. So that is one category of sin, that any transgression or any offense that we commit against our fellow, we have to ask for forgiveness. Because if our fellow will not forgive us, how can Hashem forgive that sin when we do not approach the person that we have offended? So, yun yung kasalanan laban sa ating kapwa, an offense against our fellow. And any offense against God Himself, we can ask directly from God and He will forgive that sin. Okay? Nagkasala ka sa God the Father, pupunta ka kay Jesus, that is an insult. Okay? That is an insult. We have committed
offense against the Creator and we proceed to a human being, that is an insult. Okay? It shows our ignorance, our rebellious act against the Creator. So, ayon sa Ezekiel 33 verse 12, therefore, you son of man, say unto the children of your people, the righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression. As for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that he turns from the wickedness. So nakita natin po dito, no, na the wickedness of the wicked shall not fall therein in the day that he turned from his wickedness. Ang kalikuan ng isang makasalanan o ang kasalanan ng isang makasalanan ay hindi siya masisilo dito, hindi siya bibilangin na makasalanan kung siya ay lumayo o umalis sa kasalanan ito o sa wickedness na ito. So meaning to say, it has to be repented. Nagrepent siya, no? Neither shall the righteous be able to live for his righteousness in the day of that he sinned. Kahit ang mga matwid, hindi siya makakatayo sa araw na siya ay nagkasala. Okay? So, ayon din sa Jeremiah chapter 3 verse 22, return, you backsliding children, and I will hear your backslidings. Behold, we come unto you, for thou art Hashem. Manumbalik kayo, no? In fact, yung return, sa likod yan, ay yung word na repentance, or tshuva, or tshuva. Sa Hebrew word kasi yung repentance ay tshuva, literally, return. Return unto me, no? Okay. So, meaning to say, it should be repented. Any transgression must be repented. When we transgress, we must acknowledge that we have transgressed before Hashem. Okay? So, let's ask Prophet Isaiah in chapter 55, verse 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to Hashem, and he will have mercy upon him, and to our Elohim, for he will abundantly pardon. Sino magpapatawad? Si Jesus. Hindi sinasabi dito na si Jesus. Ang magpatawad dito ang Panginoong Hashem, the Tetragrammaton. Sa inyong English translations ay all capitalized, L-O-R-D. Si Jesus, hindi yan si Jesus, no? Hindi yan si Jesus. Ano sabi? Ulitin natin, sinabi ni Prophet Isaiah, let the wicked forsake his way. Ang mga likot, talikdan nila ang kanilang kalikuan. At yung mga hindi matuwid, no, na tao, talikdan o baguhin ang kanyang mga kaisipan. At hayaang siya'y manumbalik sa Panginoong Hashem. Magsisi siya. Yung return dito is teshuvah. Manumbalik siya sa Panginoong Hashem, tetragrammaton, no? And he will have mercy upon him. Magkakaroon siya ng habag sa iyo. Pag hindi gawin ng tao yan, lalong kapupuutan ka ng Hashem dahil hindi natin sinusunod ito. Imbes na sa Panginoong Hashem tayo lumapit, pupunta pa tayo kay Jesus. Punta tayo sa isang patay na tao. At yun ang ating dadalanginan. Ano sabi ni Prophet Jeremiah chapter 17 verse 5? Cursed is the man who trusted in man. Sumpain ang isang tao na nagtitiwala sa tao. Ay si Jesus tao, at bibigyan natin ng pagtitiwala, ay di sinumpa tayo. So sino ang magpapardon? Abundant pardon? It is Hashem. Isaiah 55 verse 7. Kaya nga ang mga Hudyo, in the absence of Beit HaMikdash or temple doon sa Hosea chapter 4, ay they have to confess. They confess their sins before Hashem. Take with you with words. Okay. So ayon sa Hosea chapter 14 verse 2, no? Take with you words and turn to Hashem. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously, so we will render the cups of our lips. So we have to confess. Kanino i-confess? Kay Hashem. Yod, hey, wab, hey. Hindi kay Jesus magko-confess ng transgression. Ang ayon sa Hosea chapter 14 verse 2. Kaya
napakahalaga po nating malaman ito dahil ang mga tao akala nila mapapatawad sila sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanilang sarili kada Semana Santa. Hindi sila mapapatawad. Lalo nilang pinupusong ang Panginoong Hashem. Lalo nilang iniinsulto ang Panginoong Hashem na pinapalagay nila na hindi kaya silang patawarin ng Panginoong Hashem, kaya nag-imbento sila ng kung ano-anong mga ginagawa nila sa buhay at hindi kung ano yung precept na nilagay na o isinulat na ng Torah at ng mga propeta. Anong sabi ni Haring Solomon sa verse 13 ng chapter 28? He that covers his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsakes them shall have mercy. Siya ang nagtatakip ng kanyang kasalanan, hindi magtatagumpay. Subalit siya na nagpapahayag, nagko-confess, nagsisisi ng kanyang mga kasalanan at kanyang talikdan ito, magkakaroon siya ng habag. Kaya napakahalaga po yung confession, yung paghingi ng kapatawaran. Sasambitin talaga natin, halimbawa yung sa kapwa nga natin, nagkasala tayo. Sasambatin, pasensya na brother, nagkasala ako sa iyo. Na-chismis kita o na-ichismis kita. Masama ang kaisipan ko sa iyo. Bago tayo humingi ng kapatawaran sa Creator. So any transgression or any offense that we commit against our human fellow or fellow human being, we have to ask forgiveness from them before we can ask forgiveness before Hashem. And then Hashem will have mercy upon us because we have done it right. Okay? So, yan po yung ating lessons about sins. And si Rambam po may dinagdag dito yung path of repentance. Ano ba yung path of repentance? Okay. Daan ng pagsisisi. Sangayon doon sa kanyang Hilkot Teshuvah ni Rambam sa chapter 2 halaka 4. Okay, by the way, sino ba si Rambam? Si Rambam is considered as one of the Rishonim, decisor, no? As siya ang mayakda ng Mishneh Torah. He codified it, the Mishneh Torah, in his lifetime, no? Si Rambam ay one of the greatest scholars in his time. Okay? At mayroon siyang kinodifine na Mishneh Torah or the repetition of the Torah. So, meaning to say, si Rambam ay isa ring naging doktor siya sa kay Saladin, ang king of Egypt in his time. And, isa siyang doktor, no? At sa kanyang Hilkot Teshuvah sa chapter 2 halaka 4 ay sinabi niya na a repentant sinner has to constantly call upon God, crying and entreating. Ang sino mang nagkasala ay kinakailangan patuloy siya na tumawag sa God, sa kanyang Creator, sa ating Creator of heavens and earth. At patuloy nating sinasabi na hindi nga yan si Jesus. Ang Creator ng heavens and earth ay si Hashem, yung all capitalized L-O-R-D dyan sa Tanakh or sa Torah. Okay? Crying and entreating Him. Okay? So meaning to say, kinakailangan patuloy, no, na tayong humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay? At patuloy yung magmakawa. Kaya nga dito sa ating daily prayer, no, yung daily prayer natin na sinisitas natin araw-araw, twice a day, ay morning and afternoon, ay humihingi tayo dyan ng kapatawaran ng kasalanan. Kasi marami tayong mga kasalanang nagawa, inadvertent or alam natin o yung mga hindi natin alam na kasalanan, nagagawa natin yan. Okay? Pero yung mga prideful na tao, sinasabi, makasalanan din pala siya. Bakit siya araw-araw na nagsisisi? He is also a sinner because he asks for forgiveness daily. No, that's not the point. The point is that we are not perfect. And sinasabi ni Haring Solomon that a righteous man falls down 7 times and then he rises up. Paano siya tatayo? He will ask for forgiveness. He will amend himself. Kinakailangan itama yung gasto niya, ang kanyang sarili, kung siya nagkakamali. Kasi perfection is the amendment of our wrongdoings. Ang
ang daan ng perfection ay yung pagkakalam natin na tayo nagkamali at tayo matuto doon sa ating pagkakamali. Okay? So the second path na sinabi ni Rambam para maging Baal Tshuva or true repentant sinner ay to perform charity according to his potential. Ano yung charity? Yung kawang gawa or yung kabutihan, no? Yung pagkakaloob, yung charity. Ano ba yung charity sa Hebrew? Yung charity ay tzedakah. At yung Hebrew word na tzedakah is the same word na ginagamit yung word na tzadik. Yung tzadik means righteous. A righteous man is called tzadik. Kagaya ni Melchizedek, the righteous king, no? Si Melchizedek, righteous king dahil Melchizedek siya. Okay? So the word tzadik, righteous, is connected with the word tzedakah, charity. So a righteous man will do charity according to his potential, and a Baal Teshuvah, a repentant sinner, may do likewise in order to show that he is a true repentant sinner. Next is, sabi ni Rambam, is to separate himself from the object of sin. Kinakailangan lumayo siya doon sa object ng kasalanan. Kung ano yung pinagkakasalanan natin, lumayo doon. Huwag nating lapitan, no? So, idolatry, sin of idolatry. Alam na nating idolatry, pupunta pa tayo doon sa prosesyon ng mga idolatrous person. So, we have to walk away from that procession because that is an idol worshipper. Huwag lalapitan doon. Yung iba ay ganun din, no? Nasa Facebook na yung mga yan. Alam na nating idolatry yan, no? Huwag nang titingnan yan. So, we have to walk away from that object of sin or any object of sin. Okay. Alam na natin na matagal nating pinagsisihan yung idolatry, no? And another number 4 na point ni Rambam about the path of repentance is to change his name if possible, as if to say that he is already a different person doing righteousness. Palit ng pangalan kasi sa Torah, sa Jewish Bible, maraming pagpapalit ng pangalan because that is to show that he is another person, meaning to say there is something new about his person. Marami yan, hindi natin pa didiscusin. And to change his behavior in its entirety to the good path of righteousness. The next one that Rambam mentioned in Hilkot Shuvah 2, Alaka 4. Path of repentance is to change our behavior in its entirety. Magpalit tayo ng ating mga asal, no? Papalitan natin lahat ng mga mali nating asal, lahat ng hindi magandang karakter natin ay ating papalitan patungo sa mabuting daan ng katwiran. And then lastly, sambit ni Rambam ay to be in exile from his house, malayo sa kanyang tahanan if possible, kasi yung exile ay it atones. Exile itself atones. At pinaliwanag ni Rambam kung paano nag-a-atone ang exile. Dahil sa exile, kung napalayo tayo sa ating lugar, sa ating tahanan, magiging submissive tayo doon sa panibagong lugar. Magiging humble tayo doon sa panibagong lugar. Magiging meek tayo sa isang lugar. Yun ang reason why Rambam explained that to have in exile from his house kung matindi talaga yung kasalanan na ginawa. Okay? So, yan po yung ating lessons for today as a recapitulation of our lessons as a review. Remember that ang ating transgression ay mapapatawad lamang ng Panginoong Hashem, ang Creator. At we are responsible. Every person is responsible for his own transgressions. Okay? No one can
pardon our transgression except the Creator Himself, not human being who died on the cross. And then it is through repentance. Forgiveness is through repentance. We confess our sins. It depends what kind of sins. Kung laban sa tao tayo maging ng kapatawaran, and then maging tayo ng kapatawaran sa Creator. So that's it. And hopefully we have learned something from this lessons, and may Hashem grant us forgiveness and mercy upon our confession of our sins before Him, and every transgressions that we committed against our fellow, we have to approach Him and ask for forgiveness so that we can be reconciled to Him and have a peaceful thought with Him, so that we can sleep well. And may Hashem also grant us success in our daily living, in our livelihood, in our Parnasa business. And also that Hashem, we ask that to continue inspire us with His words, with His Torah, because the law of the Lord is perfect. It is the one that restores our soul. It is the one that enlightens us. It is the law of God that enlightens us. Psalm 19 verse 7 and verse 8. And so therefore, Hashem, we also ask that you will continue to keep us healthy and strong, so that we can continue in our service to Hashem. May Hashem bless us all. Shalom. Shalom.